Noong unang panahon, may dalawang dakilang magkaibigan na naging magkaaway, Professor Charles Xavier, ang guro na naniniwalang pwedeng magkasama ang tao at mutante sa isang mundo, at Magneto, ang sugatang kaluluwa na naniniwalang kailanman ay hindi tatanggapin ng tao ang mga katulad nila. Sa gitna ng lumalaking takot ng sangkatauhan, natagpuan natin si Logan, ang misteryosong mandirigma na may mga kuko ng bakal, at si Rogue, ang dalagang takot sa kanyang kakayahang sumipsip ng lakas at alaala ng sinumang kanyang mahawakan. Sila ay napadpad sa tahanan ng X-Men, ang paaralan ni Xavier para sa mga gifted. Ngunit may lihim na balak si Magneto. Gamit ang kanyang lakas, nais niyang pilitin ang mga pinuno ng mundo na maging mutante upang wala nang mahina at lahat ay pantay. Ngunit sa halip, ang kanyang planong ito'y muntik ng pumatay ng libo-libo. Sa dulo, nagtagumpay ang X-Men na pigilan siya. Ipinakita nilang hindi kailangan ng digmaan upang mapatunayan ang halaga ng kanilang lahi. Ngunit ang mundo'y hindi natuto agad. Dumating ang isang bagong panganib, William Stryker, isang general na kinatatakutan ng mga mutante at nais silang lipulin. Sa likod ng kanyang malamig na puso, may lihim siyang hawak. Siya ang utak sa likod ng eksperimento kay Logan, ang dahilan ng mga bakal na kuko at ng mga sugat ng kanyang nakaraan. Gamit ang kapangyarihan ng pag-iisip, nais ni Stryker na kontrolin si Professor Xavier upang magpadala ng nakamamatay na alon na papatay sa lahat ng mutante. Ngunit sa oras ng panganib, nagbunga ang hindi inaasahan. Nagkaisa ang X-Men at ang kapangyarihan ni Magneto kahit sandali lang. Sama-sama nilang sinagupa si Stryker. Ngunit dumating ang trahedya. Upang mailigtas ang lahat, si Jean Grey, ang mahal ni Cyclops, at lihim na iniibig din ni Logan, isinakripisyo ang sarili. Sa ilalim na nagngangalit na tubig, pinakawalan niya ang kanyang tunay na kapangyarihan. At siya'y nawala, iniwan ang lahat na sugatan at naguguluhan. Lumipas ang panahon, dumating ang isang bagong tukso, gamot nagsasabing kaya nitong alisin ang pagiging mutante. Maraming mutante ang nahati, iba'y naniwala na ito'y kalayaan. Ngunit para kay Magneto, ito'y insulto at panganib. Kaya't binuo niya ang pinakamalakas na hukbo laban sa tao. Higit pa sa lahat, nagbalik si Jean Grey. Hindi na siya ang dati. Sa kanyang muling pagkabuhay, lumitaw ang kanyang nakatagong anyo, ang Phoenix, isang nilalang na puno ng galit at walang hangganang kapangyarihan. Naguluhan ang kanyang puso, pagmamahal kay Cyclops, koneksyon kay Logan, at pagkalunod sa sariling dilim. Sa kanyang muling pagbangon, si Cyclops at maging si Xavier ay nalipol ng kanyang puwersa. Sa huling digmaan, X-Men at hukbo ni Magneto ay nagbanggaan. Isa-isang bumagsak ang mga kaibigan hanggang sa huli, si Logan lamang ang nakalapit kay Jean. Sa pagitan ng kanyang pag-ibig at tungkulin, pinili niyang wakasan ang kanyang paghihirap. Sa kanyang mga bisig, bumulong siya ng paalam habang itinarak ang kanyang mga kuko, isang sakripisyong puno ng kirot at pagmamahal. At sa huli, ang X-Men ay nagpatuloy. Ang paaralan ni Xavier ay nanatiling bukas, tanda na kahit sa gitna ng put at pag-alinlangan, may pag-asa pa ring mamuhay ng magkasama ang mutante at tao.